And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto ko na ring sumunod sa kanya. Kasi siya lang yung taong nakakaintindi at nakakaunawa sa akin. Hi DJ Rocky. Hindi ako mahilig magsulat ng kwento tungkol sa buhay pag-ibig ko. Pero eto ako. Nagsusulat ako kasi gusto kong maalala lahat ng mga memories namin ng boyfriend ko. Itago mo ko sa pangalang Anne. And this is my secret file. Nasa grade school pa lang ako, naririnig ko na ang pangalan ni Alan. Hindi ko siya kilala ng personal, pero palaging nababanggit ang pangalan niya ng mga taong nakapaligid sa akin. Ewan ko ba? Bahay at school lang kasi talaga ang routine ko. Makakalabas lang ako ng bahay kung papasok ako sa paaralan at kung uutusan ako ng ate ko. Hindi ako malakwatsa. Lumipas ang panahon, bago ako magpatuloy sa college, umalis muna ako sa poder ng ate ko. At nagtrabaho. Naging encoder ako sa isang kumpanya. At nagkaroon din ako ng part-time job tuwing Friday, caterer. Akala ko nga hindi na ako babalik sa lugar nila ate pero nagkamali ako. Kasi isang araw, nag-message ang ate ko na gusto niya kaming pauwiin ng anak niya sa lugar nila. No choice ako kundi sundin siya. Nasa akin kasi ang custody ng anak niya. Kaya nung makauwi kami, sumailalim kami ng home quarantine dahil nga pandemya. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko yung sinasabi nilang Alan. Sabi ko nga, ang laki na talaga ni Alan. Hindi niya totoong pangalan yun Pero nagkamali ako kasi kuya pala niya yun. Hanggang sa matapos ang quarantine namin, kinailangan ng taong magbubuhat ng buhangin dahil kailangan nga ni ate magre-renovate ng bahay niya. So inutusan ko yung kuya ni Alan na kung okay lang na magbuhat siya ng buhangin at babayaran ko na lang siya. Sumagot naman siya ng oo. Pero kailangan niya raw ng katulong. Kaya tinawag niya yung kapatid niyang si Alan. Fast forward. Nagkakilala na kami ng personal ni Alan. Naging magkaibigan kami. At sa loob ng isang linggo, ang saya na namin. Isang araw, umiinom siya ng beer. Siya lang yung umiinom habang ako nanunood ng action movie sa kanila. Nang bigla na lang siyang nagtanong sa akin kung pwede raw ba siyang manligaw. Nashock ako kasi, hello, magkaibigan lang tayo. Natawa rin ako kasi hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. At alam kong lasing na siya. Kaya ang sabi ko sa kanya, lasing ka lang Alan, ipahinga mo na yan. Pero nagalit siya sa akin. Kasi totoo raw ang sinabi niya. Kaya ayun, ang sabi ko sa kanya, bukas na lang tayo mag-usap. So kinabukasan, nakala ko, makakalimutan niya. Pero nagkamali ako. Habang umiinom kami ng soft drinks, tinanong niya ako uli kung pwede raw ba siyang manligaw. Dahil hindi na siya lasing nag-alinlangan ako sa sagot ko. Kasi marami akong naririnig tungkol sa kanya.
Basugalero daw siya, drug addict daw siya, nakapatay na raw siya, etc. etc. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya, kaibigan lang tayo. Dumaan ang ilang linggo. Naging maayos naman yung pagkakaibigan namin. Pero siguro ganun talaga, hindi mo mapipigilan ang isinisigaw ng puso mo. Oo, DJ Rocky, hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko kay Alan. Sinabi ko sa kanya, Alan, I think I'm falling in love with you. Hindi siya sumagot. Wala siyang kibo. Nakaramdam ako ng hiya. Kaya tumayo ako sa kinauupuan ko. Aalis na sana ako nang bigla siyang nagsalita. Totoo ba, Ann? Pumapayag ka na maging tayo? Tumango ako. Akmang sisigaw na siya pero buti na lang napigilan ko agad. Nako, malapit pa naman ang bahay niya sa amin. So ayun, naging masaya ang relasyon namin. Nung una, hindi ako palalabas ng bahay pero nung naging kami, parati na akong nasa labas ng bahay. Lagi niya akong ipinapasyal. Niyayaya niya akong maligo sa ilog at dagat, maglaro ng volleyball, maglaro ng ML. Basta, ang saya ko lang kasi lagi siyang nandyan, lalong-lalo na pag kailangan ko siya. Naging routine namin na maglaro ng ML, magdamag. Uuwi siya sa kanila ng madaling araw na. Then one day, biglang meron siyang sinabi sa akin. Ann, miss ko na ang papa ko. Pagod na ako sa buhay na to. Ang malas ko lang kasi parati akong nakikita ng mama ko kung magbibigti ako. Hindi ko pinansin yung mga sinabi niyang yun kasi alam ko, nagbibiro lang siya. Tinawanan ko lang siya. Hanggang sa nauwi yung moment na yun sa kulitan. Bumalik ang sigla niya. Hanggang sa nagpatuloy kaming maglaro ng ML. Sumapit ang ilang linggo. Ganun pa rin yung bukang bibig niya. Kaya medyo nagalit ako sa kanya. Sinabihan ko siya na, Oy, wag ka nga magsalita ng ganyan dahil hindi yan magandang biro. Hanggang nagsuggest ako sa kanya na mag-open kami ng mga problema sa isa't isa. At doon ko naramdaman ang pangungulila niya sa ama niya. Kaya sinabihan ko siya na, huwag kang magpadala sa nararamdaman mo. Nandito ako para sa iyo. Handa akong makinig at dumamay sa problema mo. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Basta para kaming mga baliw that time. Umiiyak na tumatawa. Tapos nagsuggest pa nga siya na mag-selfie kami para may remembrance daw kami doon sa kabaliwan namin yun. So fast forward, malapit na yung monthsary namin. Ang dami naming plano. July 22, 2021. Nag-iinuman sila ng stepfather niya at mga katrabaho. Habang ako, nag-ML. Kaibigan niya na kaibigan ko na rin yung mga kalaro ko. Biglang umulan. No choice kami, kundi sumilong kina Alan. Tumabi ako sa kanya, habang naglalaro pa rin. Pagkatapos ng game namin, uuwi na ako, habang siya, umiinom pa rin kasama ang stepfather niya. Pero bago ako umuwi, nagsabi siya na pupunta ako sa inyo mamaya, Ana, maglalaro tayo. Pumayag naman ako kasi ganun yung routine namin eh. 11:00 ng gabi, pumunta siya sa amin. Naglaro kami ng ML. Nagtaka ako sa paglalaro niya kasi iba yung style niya sa laro. Gusto niya agad manalo kami. Kasi uuwi raw siya sa kanila dahil miss na niya yung papa niya. Which is, well, patay na nga yung papa niya. Sinabihan ko siya uli na wala na ang papa mo, Alan. Mama mo na lang ang meron ka at mga kapatid mo.
Pero mapilit siya. Gusto na niyang umuwi kasi tatabi raw siya sa mama niya. Mama's boy kasi siya. But before siya umuwi, nag-usap muna kami sa gagawin bukas para sa monthsary namin. Nagplano kaming gigising ng maaga kasi magse-celebrate nga kami ng monthsary namin. Pumayag naman siya na magising kami ng maaga. At habang pababa kami ng hagdan, sinabi ko sa kanya na sasamahan kita pag uwi mo Pero hindi siya pumayag kasi malapit lang naman daw yung bahay nila. So, nung umuwi siya, tinanaw ko na lang siya sa bintana namin. At nakita ko naman siya na pumasok sa kanila. Pero nagtaka ako kasi never naman siyang nagbabay sa akin kung uuwi siya sa kanila. Then July 23, 2021. Special na araw namin yun kasi monthsary namin Gumising talaga ako ng maaga para makapagplano sa paghanda. Pero habang bumababa ako ng hagdanan, nagtaka ako kung bakit nasa may hagdan yung damit niya. Tapos, inutusan ko yung kapatid ko na ibigay yung gamit niya sa kanila. That time parang may mali. Pero binaliwala ko lang kasi magpaplano pa ako. Hanggang sa marinig ko na lang yung sigawan. Doon sa bahay nila, yung mama niya at yung stepfather, iba yung sinisigaw. Ang lakas-lakas ng sigaw. Doon ako kinabahan ng sobra. Walang lingon-lingon tumakbo agad ako sa bahay. Bahay nila. Alam mo, DJ Rocky, sobrang sakit. Sobrang sakit na makita mo yung taong mahal mo na wala ng buhay. Nagbigti siya. Yung sayang naramdaman ko nung araw na yung pagkagising ko, napalitan ng pighati. Nakiusap pa ako sa stepfather at mama niya na kung pwede, dalhin namin siya sa ospital. Pero umiling sila at sinabing wala na talaga si Alan. Iyak ako ng iyak, hindi ko matanggap yung nangyari sa kanya. Nagmamakaawa akong gumising na siya. Sabi ko, joke mo lang to, Alan, please wake up, monthsary natin ngayon. Pero kahit anong sabihin ko at pagmamakaawa sa kanya, hindi na talaga siya bumangon. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nawala ako sa sarili ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iyak lang ako ng iyak. Hinawakan ko yung kamay niya. Nagmamakaawang gumising na siya. Pero alam ko naman kahit anong iyak ko, alam ko sa sarili ko na hindi na siya magigising. Fast forward, tumulong ako sa pag-aasikaso sa patay niyang katawan. That time, pinipilit kong kayanin. Kasi ayokong makita ako ng mama niyang umiiyak. Kinontak ko ang mga kapatid niya para ipaalam sa kanila na wala na ang kapatid nila. Habang kausap ng mama niya ang mga kapatid niya, hindi ko rin mapigilang hindi umiyak. Ang sakit. Kasi gusto ng mga kapatid niya iuwi yung labi niya sa Cebu. Pero ayun, wala naman kaming magawa. At habang ginagawa ko lahat ng yun, hindi na rin siguro kinaya ng katawan ko. Nakaramdam ako ng depresyon at stress. Na para bang gusto ko na rin sumunod sa kanya. Kasi siya lang yung taong nakakaintindi at nakakaunawa sa akin. May naririnig pa nga akong mga sabi-sabi na ako raw yung dahilan ng pagkamatay niya. Sinubukan ko mag-suicide din pero bigla ko na lang naalala yung mga kapatid ko at yung pamangkin ko. Then July 31, yung araw na kinatatakutan ko. Yun yung araw na ililibing na siya. Nakipag-video call na lang ako sa mga kapatid niya para kahit papano
makikita ko siya sa huling sulyap. Hindi ko alam kung makaka-move on pa ba ako. Hindi ko alam kung makakayanan kong mag-isa. Wala na eh. Wala na yung taong mahal na mahal ko. Yung taong makakaintindi sa ugali ko. Yung taong handang damayan ako sa hirap at ginhawa. Wala na siya. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Anna. At ito, ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File. Pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto. At dahil Friday ngayon, araw ng mga ma-el as in malalambing or pwede ring maloko. Kaya naman, simulan na natin ang ating rated SPG Top Secrets. Meron na po tayong rated SPG Top Secret Caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello? Evening. Good evening sa'yo. Good evening din. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Marky na lang. Marky, ilang taon ka na? Ilan? 27. Kung hindi pa gaganda masyado yung signal mo tsaka yung kung hindi magiging klaro yung pananalita mo, ipapass na natin sa ibang caller to ha. Pwedeng paayos naman ako, Marky, please. Alright. Hello. Ayan, Marky, ilang taon ka ulit? 27. 27. Isang lupalop ka naman galing, Marky. Quezon City. Quezon City. Marky, utang na loob, huwag mong kainin yung sasabihin mo kasi hindi namin masyadong maintindihan. Hindi yata ako nakapaglinis din ng ng tenga ko ngayon. So for the benefit of our listeners also, ayan, palinawan na lang ako. Kung pwede, ibuka mo ng maigi yung bibig mo habang nagsasalita ka, okay? Okay. Alright. Sige, Marky 27 from Quezon City. Ano ang rated SPG Top Secret mo? No? Practice lang ba yun? Marky, Hello. naririnig mo na ba ako ngayon? Yes po. Nawawala po. Nawawala. O sige, uulitin ko yung tanong ko ha. Marky, ano ang rated SPG Top Secret mo? Hmm. At tuluyan na pong nawala si Marky. Kinuha na po siya ng mga alien. O baka tuluyan na siyang nakatulog dahil yung boses niya parang pang bad voice. Ikaw kabisyo na nakikinig ngayon, na ayaw na rin magsayang ng oras sa gabing ito. Utang na loob, pag tumawag kayo, pakiklaro na yung linya ninyo agad ha.
0916-529-5595. Yan po ang Viber number na pwede nyo pong tawagan para makausap ako. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Mainit nakakapanabik, malagkit dumidikit. Rated SPG Top Secret ang pwede nating mapakinggan. Pero syempre, wait lang ha. Alam ko, magbababay na ako pero biglang may tumawag eh. Hello? Hello, ma'am. Hello, magandang gabi sa'yo. Mag-share ka ba ng top secret mo? Yes po, ma'am. Rated SPG ba to? Rated SPG. Ayun, yun yung gusto namin dito. Okay, sige. Mamaya ha, pag tinanong ka ta, diretsahan yung sagutan ha. Sir, anong... Yes naman, ma'am. Anong pwede naming itawag sa'yo? Sir MJ na lang po. Sir MJ. Ilan taon na si Sir MJ? I'm 28. 28 ah. Sang lupalop naman galing si Sir MJ. Proud to be Siniluan, Laguna. Hoy, parang may mga motor pa dyan sa paligid mo ha. Sir Yes, ma'am. MJ, 28 from Laguna. Sir MJ, ano ang rated SPG top secret mo? Pinagpalit kasi ako, ma'am, sa sarili kong kapatid. Pinagpalit ka sa sarili mong kapatid? Ibig sabihin, Yes. may partner ka, tapos ang ginawa ng partner mo, pinatulan yung kapatid mo. Yes po. Bakit? Naging LDR po kasi kami, ma'am. Naging LDR kayo ng partner mo. Tapos itong partner mo, nakikitira ba sa inyo, sa bahay ninyo? O nagkakausap lang talaga sila ng utol mo? 6 years ko po siyang girlfriend, ma'am. Tapos? Then, nag-aaral po kami parehas. Second year college po kami. Tumigil po ako kasi hindi na po siya kayang pag-aralin ng parents niya. Then, ako po yung nag-suffer na ako na lang po yung titigil para po makapagtapos siya ng pag-aaral. Then, nagtrabaho po ako. Then, naging LDR po kami. Okay naman po nung una. Ang nangyari lang po kasi is parang gusto na niya po pamilya. Ako po kasi mas gusto ko po na mag-graduate siya sana para po sa in future ay mapagmamalaki po ako sa parents niya at sa parents ko na napagtapos ko po siya. Plus, siya yung dahilan kung bakit ka nang ibang bansa at nagtrabaho doon. Yes po, ma'am. Aha. Para lang po makapagtapos siya ng pag-aaral. Ngayon, I'm happy naman po kasi natupad po yung gusto mangyari. Napagtapos ko po siya ng pag-aaral. Then, ang pinakang masakit lang nito lang po kasi kami naghiwalay. Hindi ko po kasi alam kung ano pong gagawin ko, kung uuwi ako sa amin or di ko kaya kung makikita ko silang magkasama. San ba yung inyo? Ngayon sabi mo Sa nasa Laguna ka, diba? Nasa Manila na po ako ngayon, ma'am. Kakabalik mo lang Kasi galing ibang parang bansa? 1 month na po. 1 month, okay. Tapos ngayon nagsistay ka sa Manila. Yes po. Para po makaiwas sa gulo kasi malaking po kasi pagkakataon. Paano mo nalaman na may relasyon itong utol mo tsaka itong jowa mo? Nung umuwi po ako last month, nag-anniversary pa po kami ng 6 years. Mhm. And then, nagsabi po siya na kung may magagawa daw po siyang pagkakamali is mapapatawad po daw po siya. Ang sabi ko po kasi sa kanya, depende naman po sa pagkakamali. Sino ba naman ako para hindi patawad? Mhm. Ngayon, nung nag-usap po kami sa kwarto na masinsinan, umiiyak pa po siya, hindi ko po alam po anong dahilan niya. Then, umamin po kasi siya na buntis na po siya. Umamin itong jowa mo na buntis na siya. Yes po. And that time, sinabi niya na ba kung sinong ama? This past few weeks lang po niya sinabi kasi hindi daw po niya kaya. So meaning, nung
nandun kayo nag-uusap sa loob ng kwarto a month ago, hindi niya pa sinabi kung sino yung taong nakabuntis sa kanya. Hindi po. Hindi niya po sinabi. Nito lang po nung nandito na po sa Manila, tsaka lang po siya nag-feedback sa akin na kaya na daw po niyang aminin sa akin kung sino po yung ama ng pinag-buntis. Paano niya inamin? Nag-chat lang po sa akin tapos nung kung pwede daw po ako maka-video call. Tapos may nakita po niya kung sino yung nakabuntis sa kanya. Then doon na po ako kung ano na po nagawa ko, ganyan. Nakapag-big tip po ako in 2 times, pero nag-big tip po ako dahil sa depression. Nagbigti ka dahil sa depresyon? Yes po. Diyan din sa Manila? Yes po. Buti na lang po nakita ako ng mama ko na nakabig tip na naayos pa po nila. Nadala pa po ako sa ospital. Mhm. Tapos, nung pinakita niya yung video call, nung nagvi-video call kayo nitong jowa mo na to, pinakita niya yung kapatid mo. Yes po, umamin po silang dalawa. So kasama niya yung kapatid mo. At saan sila nakatira? Magkasama na sila sa isang bahay? Nasa Siniluan po. Yung pinagawa po namin bahay ng girlfriend ko, doon po sila nakatira. Dun sila mismo nakatira. At alam mo ba na yung kapatid mo ay nakatira din dun mismo? Yes po, nandun po sila ngayon. So pinayagan... Kasamang magulang. So meaning, inalaw mo yung kapatid mo and at the same time yung mga magulang mo na magkasama sila nung mismong girlfriend mo sa isang bahay. Na ikaw yung nagpagawa. This past few weeks lang din po nalaman ng magulang ko. Ang masakit po kasi pinagtanggol pa po ng parents ko sila kesa sa akin. Yung kapatid mo na ba na yun ay mas nakababata sa'yo o mas nakatatanda sa'yo? Kuya ko po siya. Kuya mo siya? Wala ba siyang pamilya? Single ba siya? Well, opo, single naman. Single siya. Ano namang mensahe sa'yo ng kuya mo? Isa lang po yung tanong ko sa kanya. Paano niya po na-attempt na nagawa niya po sa akin. Anong sagot niya? Ang sabi lang po niya is dala lang po parehas duty lang lasing. Kasalanan na naman talaga to ng alak, no? Yes. Hindi naman po siguro nasa tao na rin. So Kasi ngayon, that time kung maging kasalanan ng alak, dapat di natin isisisi sa alak o sa ng occasion natin. Dapat una natin tanong doon is paano ko nagawa? Bakit ko nagawa? So ngayon, anong plano mo? Hindi ko pa po alam, ma'am, kasi nasa healing process pa rin po ako na nature, travel, gano'n, para lang makaiwas. Alam mo, MJ, alam namin mabigat yung nararamdaman mo, no? Talagang we are being patient here to listen to your story. Kaya lang bumibitaw-bitaw yung connection mo every time na nagsasalita ka eh. So, eto na lang. Just let's make this short and simple. Ano ang mensahe mo dito sa ex-girlfriend mo? Sa ex-girlfriend ko po, kung nakikinig man siya sa ngayon, sana naman hindi na niya gawin sa kuya ko yung ginawa niya sa akin. Kasi hindi kami pare-parehong nararamdaman. Baka ako na kaya ko, baka sa kuya ko pag ginawa niya, hindi ko kaya. Sa akin lang, sana sa pagkakataong ito, masagot yung katanungan ko na ano bang kulang, anong mali, anong pwede kong gawin na hindi ko pa nagawa sa'yo. I hope na maging masaya kayo ng kuya ko at alagaan niya. Dito pa rin naman ako sa magiging baby niyo kasi parte pa rin ng family natin. Ang akin lang, sana
kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo na lang dapat gawin sa iba. Yun lang po, ma'am. Alright. Maraming salamat sa iyo, MJ, at sana kahit papaano gumaan yung nararamdaman mo. We wish you all the best and we will pray for you. Maraming salamat, MJ. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Napakabigat naman nung top secret na yun. Ang ini-expect kong top secret ngayon, mainit lang yung sasakit yung pangako kakatawa. Pinagpalit po ako ng jowa ko sa kuya ko, sa kapatid ko. Ay, parang hindi naman nag-isip yung kuya na yun. Nakakaloka naman. Mahina ang self-control ni kuya. Bakit ba may ganun? Tatanggap pa ba tayo ng tawag? Meron pa tayong 5 minuto para sa SPG Top Secret. Gusto nyo pa ba? Ha? Sabi dito, laugh trip yung kagabi, yung ngayon masyadong masakit. Well, ganun talaga, guys. Pinagpalit ka ba naman ng jowa mo dun sa kuya mo, tas pinag-aral mo, 'di ba? Hello? Ayan, Hello may po. pumasok. Hello? Mag-share ka ba ng rated SPG Top Secret mo? Opo, sana. Ayun, mabilisan na to ha, kasi kulang na tayo sa oras. Anong pwede namin itawag sa'yo? Pwede niyo po akong tawagin Melvin. Melvin, ilang taong ka na? 26 po. 26, tagasan ka Melvin? Sa Pasay po. Pasay, okay. Melvin, 26, Pasay. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Nakita ko po kasi yung boyfriend ko nakikipag-sex sa iba po. Oh, boyfriend mo. So that means, are you bisexual or are you gay? Bisexual po. Bisexual. Nakita mo mismo ng 2 mata mo na Opo. merong ginagawa itong boyfriend mo at yung isang tao. Sino tong nahuli mo? Kasama rin po namin sa bahay po, sa unit. So magkakasama kayo sa loob ng iisang unit. Opo. Pero yung isa na hindi nyo naman karelasyon, anong relationship nyo dun? Sinong may friend nun? Magtatropa po kami. Magkakatropa kayo. So Opo. ilang years na kayong nasa loob ng bahay na magkakasama? Mga 3 years po. 3 years 3 na po. years. Etong kaibigan mo na ito na nakita mong nakakatsyuk-tsak-chenes ni jowa mo, malapit ba sa'yo to? Sobra po. Malalapit naman po kami sa isa't isa po. So marami po kaming mga napupuntahang mga lugar, ibang bansa, mga ganun po. Never ka bang nagkaroon ng hunch or parang pakiramdam or gut feel na may relasyon silang dalawa? Actually meron na naman po from the past. So nararamdaman ko na naman po na may nangyayari pero tumatahimik na lang po ako. Bakit ganun yung naging desisyon mo? Kasi po magkakaibigan po kami. Kahit na tipong alam mo na ramdam mo tapos na napapansin mo, parang yung pagsasamahan niyo pa din yung iniisip mo pero totoo pala. So parang dine-deny mo ba sa isip mo na parang baka wala naman kasi magkakaibigan naman kayo na baka hindi naman nila i-break yung tiwala mo? Ganun ba yung naisip mo nun? Opo, ganun po eh. At yung masakit pa po nun, yung mga ibang kasama po namin sa bahay, alam na naman po pala nila na may nangyayari po dun sa kanila ng jowa ko. Tapos ako lang po yung hindi nakakaalam. Pero alam nilang magjowa kayo. Opo, alam po nila. Siguro hindi. At ilan kayo sa loob ng bahay ba? Parang hindi lang kayo 3 5 po kami sa loob ng bahay. 5 kayo sa loob ng bahay. Lahat ba kayo na nasa loob ng bahay bisexual? Opo eh. Pare-parehas ba kayo ng trabaho? Magkakaiba po kami ng trabaho po. Magkakaiba kayo ng trabaho. So magkakaibigan, magtotropa kayo. Tapos alam na pala ng mga kaibigan nyo na merong nagaganap dito sa isang kaibigan ninyo at dito sa jowa mo. So anong naging reaction mo nung time na nakita mo silang dalawa caught in the act? Actually, para pong teleserye yung naganap kasi
sinurprise ko yung jowa ko na nag-undertime po ako, tapos umuwi po ako dun sa bahay, sa unit namin. Tapos syempre may susi po ako, hindi nila ina-expect na uuwi po ako. So pagpasok ko dun sa kwarto, in action na po sila. Ano yung nakita mo? Sinong nakapatong kanino? Or Nakapatong po yung jowa ko dun yung jowa ko po yung bottom. So siya po yung nakapatong dun sa sa isa naming kaibigan. so si jowa mo yung bottom. Opo. Tapos yung kaibigan mo yung nasa... Nakahiga po. So nakaupo po yung jowa ko sa kanya po nung nakita ko po yun. Tapos nagulat po sila. Tapos nung nagulat sila, niyaka po ako nung boyfriend ko. Tapos nung niyaka po ako nung boyfriend ko, sabi niya, binulungan po niya ako na parang sorry, sabi niya ganon. Tapos mga ilang seconds lang, sabi niya, gusto mo bang sumali? Parang ganon po yung pagkakasabi niya. Anong sabi mo? Yung luha ko po kasi noon is hindi ko na po mapigilan eh. Parang hinihila po niya ako papunta sa kama, ganon. Tapos parang medyo lasing din po sila noon. Tapos gusto po nilang sumali ako. So parang umiiyak po ako noon. Iniisip ko, pagbibigyan ko ba to? Okay, Kasi, sandali lang. Bago mo pa ituloy yung kwento mo, tayo po'y magbabalit. This is Rated SPG Top Secrets. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nag-threesome kami ng jowa ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Vince. 21 years old. At ito, ang aking secret file. Sisimulan ko ang kwento ko nung kasagsagan ng pandemya. Grabe na lang ang takot ng lahat. Maraming mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Marami ring mga pagsubok ang pinagdaanan ang bawat isa sa atin. At syempre, total lockdown. At habang lockdown, tamang download lang ako ng mga dating app or gay app kung saan pwede kang makipag-chat o makipagtawagan. Tamang scroll lang ako hanggang sa meron akong nakilala. Itago natin siya sa pangalang Akiro, 25 years old. Medyo mas matanda sa akin. Pero kung i-describe ko siya, DJ Rocky, napakagwapo niya. Maganda ang pangangatawan, maputi at matangkad. Kumbaga, ideal man ko yung ganong lalaki. Nagtuloy-tuloy ang chat namin at calls pa tuwing gabi. Umabot ng ilang buwan hanggang sa napagdesisyonan naming magkita. Kahit bawal pa talagang lumabas. Tumakas ako sa bahay, kahit gabing-gabi na. At alam kong pagagalitan ako ng mga magulang ko. Pero tinuloy ko pa rin, dahil gusto ko na siyang makita. At ayun na nga, nagkita kami sa labas. Nagkwentuhan kami tungkol sa kanya-kanya naming buhay. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Masasabi kong sa unang araw pa lang nang magkita kami, ay type ko na siya. Nagpatuloy ang pag-uusap namin through chat. Then nasundan pa nga ang pagkikita namin. And this time, tapos na ang lockdown. Pwede nang lumabas ang kahit sino na may suot na mask. Kaya naman niyaya ko siya sa isang kainan.
Nilibre ko siya kasi nga gusto ko talaga siya eh. Naglakad-lakad kami sa plaza. At doon nagtapat ako ng nararamdaman ko. Sabi ko, gusto ko siya. Sumagot siya na pwede naman nating subukan. At doon nga kami naging opisyal na magjowa. Kilig na kilig ako noon. Pero syempre, hindi ko masyadong pinapakita. Marami kasing tao noon. Then one day, nagbalak siya na humanap ng apartment para doon makapag-solo. Mas lalo akong sumaya kasi magkakaroon kami ng privacy. At nang makahanap na siya, agad akong pumunta sa apartment niya para bisitahin siya. Nagkwentuhan kami. At doon may nangyari sa amin. Yes, DJ Rocky. May nangyari sa amin ng boyfriend ko. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan kami. At habang nagkukwentuhan kami ay inilibot ko ang paningin ko sa kanyang bagong apartment. Meron akong napansing larawan. Larawan ni Akiro na merong kasamang lalaki. Nakaakbay pa ito sa kanya. Nang kunin ko yun, tinanong ko siya, sino yung kasama niya? At ang sabi niya, pinsan niya lang daw yun. Hindi ko na pinansin pa. May tiwala ako sa kanya. Dan isang araw, lumabas ako para bumili ng gamit namin sa bahay. Pagtawid ko, nakita ko si Akiro na kasama yung lalaking nasa picture. Magkaakbay sila habang naglalakad. Noong una, hindi ko masyadong pinansin kasi nga baka magpinsan sila. Pinagsawalang bahala ko lang yun. Kinagabihan, nagkita kami uli ni Akiro. At sinabi ko sa kanya na kung po pwede, ay ipakilala niya ako sa pinsan niya. Then ang sabi niya, hindi pwede. Hindi nila alam na ganito ako. Then sabi ko, sige. May tamang panahon naman para dito. Pero DJ Rocky, sa kaloob-looban ko, ang sakit-sakit. Parang kinahihiya ako kahit sa pinsan niya. Pero ayun nga, dahil sa angking kong karupukan, napapayag niya ako sa kagustuhan niya. At, inalok niya ako na may mangyari uli sa amin. Pumayag naman ako. Makalipas ang ilang buwan, napansin ko, nakasama na naman niya yung pinsan niya. At sa lugar na napakadilim pa. Magka-holding hands silang dalawa. Para bang ang sweet-sweet nila. Then hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Nag-kiss sila. Napaisip ako bigla. May magpinsan bang naghahalikan? Kaya sinundan ko sila papunta sa apartment na tinutuluyan niya. At doon na ako parang binuhusan ng malamig na tubig. Narinig ko ang pag-uungulan nilang dalawa. Hindi ko na binuksan pa ang pintuan. Imbis na magalit ako, sampalin yung sinasabi niyang pinsan niya. Umalis ako ng apartment. At umiyak na lang. Dala-dala lahat ng sakit ng nararamdaman ko. Makalipas ang isang araw, meron akong natanggap na mensahe. Pinapupunta ako ni Akiro sa apartment niya. Hindi mawala-wala sa isipan ko yung nakita ko. Yung narinig ko. Pero pumunta pa rin ako sa apartment niya. Nagulat na lang ako nang makita ko yung lalaki na sinasabi niyang pinsan niya na nakaupo sa sala. Sabi ko kay Akiro, ba't mo ko pinapupunta? And then sinabi sa akin ni Akiro na yung lalaking nakita ko sa picture, yung lalaking nakita kong kasama niya na nakaakbay sa kanya, yung lalaking naka-holding hands niya na tinatawag niyang pinsan niya, ay boyfriend niya for 3 years. Ipaniluwanag niya lahat. Nagkasundo pala sila na maging open ang relationship nila. Kaya ganun yung setup nila.
At habang sinasabi niya yun sa akin, walang patid ang pagtulo ng mga luha ko sa mga mata ko. Tinanong niya ako kung pwede pa ba naming ituloy. Napaisip ako. Siguro maraming hindi sasang-ayon sa desisyon ko at maraming mapapakunotang noo magagalit. Pero pumayag ako. Tinuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Akiro. Ang pumayag sa kasunduan na kami habang may sila. Niyakap niya ako. At sa pagyakap niyang yun, kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Pero wala, mahal ko. Kahit masakit na para akong kabit, tinuloy ko. May nangyayari sa amin habang may nangyayari sa kanila. Then one day, chinat niya ako. Pinapupunta niya ako ng apartment. Nandun yung jowa niya. Hubot-hubad. Nagtaka ako. Pinahiga niya ako sa kama. Niyaya niya ako na kung po pwede, 3 kami magsalo-salo sa isa't isa. Pagkatapos nun, diring-diri ako sa sarili ko. Iyak ako ng iyak. Kinabukasan, kinausap ko si Akiro. Ang sabi ko sa kanya, gusto ko nang tapusin ang lahat. Pero nagmakaawa siya sa akin at sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Pero sabi ko, hindi na to tama. Ayoko nang bilugin mo uli ang ulo ko. Kaya nakipag-iwalay ako sa kanya. Nakipag-iwalay ako kay Akiro ng walang pag-aalinlangan. At parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Nawala sa malademonyong lugar. 1 taon na rin ang nakalipas. Single pa rin ako. Pero okay lang dahil kontento ako sa sarili ko. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang restaurant. At kung tatanungin ninyo ako kung meron pa kaming koneksyon ni Akiro, wala. Wala na. Sa lahat ng mga nakikinig dyan, piliin ninyo kung ano ang tama. Dahil dun kayo mas magiging payapa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Vince at ito ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Intern ako at ginawa akong kabit ni Sir kasi hindi na raw nagpapagalaw ang asawa niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Noon, galit ako sa mga kabit. Siguro dahil na rin sa trauma ko sa past relationships ko. Gayunpaman, nagkaroon naman ako ng boyfriend at 1 taon na kami. Pero hindi ko akalain na meron akong magagawa sa buhay ko na ayaw ko. Itago niyo ako sa pangalang Adja. I'm on my early 20s. Isa akong estudyante mula sa Bulacan. At dahil internship period na namin, napunta ako sa isang lugar na malayo sa kinagisnan ko. Bulacan lang din naman pero ibang bayan. At dito na pala magsisimula.
ang pangyayaring hindi ko akalaing mangyayari sa akin kailanman. This is my secret file. Sa lugar na ito, nakilala ko ang isang lalaki na magpapaiba ng pananaw ko sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Sir Uwe. 32 years old, piloto, may second degree, at may asawa. Nung unang araw pa lang na makita ko siya dun sa department, alam ko na siya yung tipo ko ng lalaki. Matangkad, around 6'2" yung height. Maganda yung katawan, na parang may pagka-dad bod. Malakas yung boses na parang madidinig mo talaga yung pagkalalaki niya. At higit sa lahat, pogi. Nung makita ko siya, nung una nasungitan ako pero gusto ko pa rin siyang makaklose kasi alam ko na marami akong matututunan sa kanya. Isang araw nagbibiruan kami habang nasa trabaho. Tinanong niya ako kung may boyfriend ba ako. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko at sinabi kong wala. Well, hindi rin kami public ng boyfriend ko. Maski picture namin, hindi kami nag-upload sa social media accounts namin. Kaya mukhang single din siguro kami pareho. O lalo na ako. Then, sumagot si Sir Uwe ng bakit. I got the looks naman. Biniro ko siya at sabi ko, ang hanap ko po kasi sugar daddy mula sa ibang bansa na magbibigay sa akin ng pera. Then natawa siya sa akin. Hindi ko nga alam kung may something si Sir Uwe sa nasabi ko sa kanya o na-offend ba siya. Basta iniba ko na lang yung usapan. Then time passed, mas nakikilala ko si Sir Uwe. Nakapapagkwentuhan namin yung tungkol sa bahay nila sa Amerika, Baguio at La Union. Minsan nga nag-iya pa siya sa akin na kung gusto daw namin dumalaw sa rest house nila sa La Union. Pinakita pa na sa akin yung itsura ng rest house nila. Then tuloy-tuloy yung kwentuhan namin hanggang sa naging busy na uli kami. Then may isang beses, nasaktuhan niya ako na nag-iisa sa pantry. Doon nagkwentuhan kami uli. Na-open ko sa kanya na nagje-gym ako dati pero natigil lang. Simula nung namaga yung tuhod ko dahil na-twist sa upuan. Maya-maya pa inaya niya na ako mag-jogging sa oval. Hindi ko naman tinanggihan si Sir kasi sino ba naman ako para tumanggi sa kanya. Nag-set kami ng araw at oras pero hindi natuloy kasi parehas kaming late nagising. Pagod kasi sa duty. Kinabukasan, nagpaalam ako sa chief tech namin na absent ako dahil death anniversary ng tatay ko. Sinabi ko rin yun kay Sir Uwe dahil close na rin naman kami. Sabi niya, i-chat ko lang daw siya sa Facebook kung a-absent ako para alam niya kung ano ang division ng mga gawain at makapag-adjust habang wala ako. Sinunod ko yung gusto niya. DJ Rocky and DJ Jello. Hindi ko sigurado pero parang may something na sabi ni Sir. Night duty kami noon. Then nag-iya si Sir Uwe na kumain sa isang parisan malapit sa dorm ko. Nag-iya ako ng ilan sa mga kaibigan ko kasi may kutob lang ako na parang may moves tong si Sir Uwe sa akin na mai-issue ako. At ayoko ng issue, no? Pero dumating siya, inangkas niya ako sa motor niya kasi sayang daw yung pamasahe ko. So, pumayag naman ako. Okay naman, hinatid niya ako uli sa dorm ko. Then kinabukasan, niyaya niya ako uli mag-breakfast sa isang fast food restaurant. Doon naman kami nagkwentuhan. Then nag-grocery kami. Then pinag-grocery niya rin ako. Nahihiya ako noon pero pinilit niya ako. Isama ko na lang daw sa babayaran niya. Basta maraming beses na lumabas kami, nagkakakwentuhan kami. Tapos parang
nalilito na ako kung ano ba talaga yung pakay niya sa akin. Inisip ko na lang baka ganun lang talaga kabait si Sir Uwe. Hanggang sa may nakumpirma ako. Lumabas kami, humahanap ng kapihan, wala kaming mahanap, kaya niyaya niya ako na sa apartment na lang kami magkape. Smooth naman lahat walang masamang nangyari. Nagpapasa pa nga ako sa kanya sa Google Drive ng mga reviewer niya nung nag-aaral pa siya kasi kumpleto siya sa reviewers. Pinagtimpla niya ako ng kape, konting kwentuhan, tapos hinatid niya ako ulit sa dorm ko. Sumunod na linggo, niyaya niya ako ulit sa apartment niya para magkape. Gusto ko lang naman manood ng pelikula kasi maganda yung build nung entertainment hall niya. Malaki yung screen tapos malakas yung volume ng speaker. Bagong ligo ako noon nang pumunta ako sa bahay ni Sir Uwe. Nakatapat pa sa akin yung aircon niya. Nilalamig na ako. Pinalipat niya ako sa tabi niya kung saan siya nakahiga sa kama niya. Then sabi niya humiga na raw ako para mas marelax yung katawan ko at makapanood ako ng maayos. At hindi ko alam kung anong kademonyohan ang sumapi sa akin. Kaya hindi na rin ako nakapalag sa gustong mangyari sa amin ni Sir Uwe. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Grabe, parang ito lang yung mga napapanood ko. Never ko pa tong naranasan sa mga ex ko at lalong-lalo na sa current boyfriend ko. Dahil ayaw ko rin. Ilang beses niya na nga ako ni-reject sa ganung topic, no? Nakakabaliw pala. Yung ganitong pakiramdam. Yung nakakaining. Yung pag naibibigay na sa'yo yung matagal ng gusto ng katawan mo. And ilang beses na ulit ang nangyari sa amin. At dito ko na naramdaman na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Sir Uwe. Hanggang sa nag-resign siya sa trabaho niya. Dahil kailangan niya nang umuwi ng Baguio, hometown ng misis niya, para asikasuhin ang mga pinagagawa nilang apartment doon. Sa pagkakataong yun, nahirapan kami. Bantay sarado kasi siya ng biyanan niya at syempre busy siya. Bumabalik-balik pa rin naman siya dito sa Bulacan dahil marami pa siyang mga dokumentong inaasikaso. At kapag umuwi siya dito, may nangyayari sa amin. Magche-check-in kami. Tapos babalik na naman siya sa Baguio para magbantay ng mga proyekto. DJ Rocky and DJ Jello, binibigyan ako ng pera ni Sir Uwe, pandagdag sa allowance ko kasi alam niyang kinakapos ako. Mabait siya sa akin. At para bang siya yung tumutupad sa lahat ng mga pangarap ko. At isa rin dun sa mga pangarap ko yung makapunta ng Baguio. Sinagot niya yung pamasahe ko, pagkain ko, yung hotel na tinitirhan ko. Ang alam nga ng boyfriend ko, ang dahilan ng pagpunta ko ng Baguio ay dahil gusto ko mapag-isa sa birthday ko. Yung gusto ko bang mag-celebrate mag-isa. Pero ang hindi alam ng boyfriend ko, na habang nandun ako sa Baguio, punong-puno ng hiyawan ng kwarto ko. Nandun din ang tawanan. Dahil magkasama kami ni Sir Uwe. Nung nasa Baguio ako, ang sistema ni Sir Uwe, pupunta siya sa bahay nila para matulog. Tapos babalik siya sa akin for 2 hours para ibigay niya sa akin ang happiness. At ganun din ako sa kanya. Then babalik siya sa site, babalik sa akin, uuwi. Masayang-masaya na ako noon. Hindi ko man nalibot ang Baguio. Pero ibang klase yung adventure namin ni Sir Uwe.
Ganun na, ganun na yata kalaki yung pagmamahal ko kay Sir. Then, nalaman ko na uuwi yung asawa ni Sir galing ibang bansa. Kaya nagdesisyon kami na itigil muna yung pag-uusap namin. Kasi pag tinuloy namin, baka magkabistuhan. Sabi naman sa akin ni Sir Uwe, magchat-chat siya sa dump account ko pagkaya ng oras niya. DJ Rocky and DJ Jello, miss na miss ko na siya. Pero hindi na bali, nangako naman siya sa akin na dadalhin niya ako sa ibang bansa. Alam ko namang mali. Mali ang ginagawa namin, pero hindi ko na matigil kasi ang saya-saya namin. Tinanong ko pa nga si Sir kung bakit siya naghahanap ng iba eh. Ang sabi niya sa akin, nanlalamig na kasi ang asawa niya. At hindi na raw ito nagpapagalaw sa kanya kasi nga may malubha itong sakit. Konting kubot lang, masasaktan na raw to. At isa raw sa mga rason, may problema sa matres ang misis niya. Kaya, para bang pakiramdam ni Sir Uwe, hindi na sila konektado ng misis niya. At ako naman, habang naririnig ko yun, parang handa kong ibigay lahat ng gusto ni Sir Uwe. Kaya lang, pag tinitingnan ko yung profile ni Sir, pag nakikita ko yung picture nila ng asawa niya, nagsiselos ako. Pero ano bang magagawa ko? Di titigan na lang yung mukha ni Sir Uwe. Siguro, hindi naman talaga to panghabang buhay. Once na graduate na ako ng college, baka itigil ko na to. Ayoko naman makasira ng marriage. Kaya sabi ko kay Sir Uwe, sana mag-ingat na lang siya palagi. Nang sa gayon, wala talagang makaalam sa relasyon namin. At wala akong balak ipaalam ito sa iba. Susulitin ko na lang ang bawat pagkakataon na posible ko siyang makasama. Nagmahal lang naman ako eh. Sa maling tao nga lang. And buti na lang, nandyan naman yung boyfriend ko. Masaya naman kami. Pero hindi pa rin may iwasan na naghihintay ako. Naghihintay ng chat ni Sir Uwe sa akin. Naghihintay na magkita kami uli. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Aja. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. My older brother died because of me. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Lloyd Kim. At ito, ang aking secret file.
Nung ipinagbubuntis pa lang ako, namatay na ang tatay namin. Dahil yon sa gera, sundalo kasi ang tatay namin. May kuya ako. Siya si Kuya Matt. 2 years old si Kuya Matt nung namatay naman ang nanay namin dahil sa panganganak sa akin. In short, lumaki kami na walang magulang. Itinaguyod kami nila lola sa side ni Papa. Masaya naman. Namulat kami ni Kuya sa piling nila lola. Sila ang kinikilala naming mga magulang. Para sa akin okay lang kasi hindi ko naman naranasan magkaroon ng nanay at tatay sa tabi ko. Magkaparehas kami ni Kuya Matt sa maraming bagay. Muka, pangangatawan, tindig, pananamit, kulay, pananalita at boses. Halos lahat. Parehas na parehas kami. Ang akala nga ng iba, magkakambal kami. Pero may isang bagay na meron kaming pinagkaiba. Matatawag kong isa siyang mahinang nilalang at malambot ang puso. Kasi mula nung mga bata pa kami, ako palagi ang nagtatanggol sa kanya kapag tinutokso siya. Ang weird, no? Si Bunso ang nagtatanggol kay Kuya. Ako kasi, basag ulo. Basag ulo dito, basag ulo doon. Hindi man ako mapigilan ni Kuya, baka masaktan ko raw siya. Siya lang ang barkada ko. At ako lang ang barkada niya. Kaya kaming dalawa lang ang magtropa sa school, sa bahay, sa gimikan, at kung saan man. Magkasundo naman kami kasi sa lahat ng bagay. Actually, mula pagkabata, magkatabi kami sa pagtulog. Sabay pang maligo, sabay kumain, sabay pumasok sa paaralan. Pag uuwi ng gabi, siguradong gabi rin siya uuwi kasi nga magkasama kami. Kumbaga, parang ang perfect naming magkapatid. Hindi man kami sinuwerte sa magulang, swerte naman kami sa isa't isa. Kasi kami yung naging magkapatid. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kami nag-aaway. Nag-aaway din kami minsan. May mga bagay na hindi kami nauunawaan sa isa't isa. Pero nagkakabati rin agad. Kasi siya yung unang lalapit sa akin palagi. Para suyuin ako. At yun, balik kami sa dati. Masama kasi ugali ko. At ramdam ko yun. Ako ang tama o ako yung mali? Siya pa rin ang mag-first move, magkabati lang kami. Isa lang ang pangarap namin. Yun na yung pinagkukwentuhan namin tuwing gabi bago matulog. Yun na yung yumaman. Magkaroon ng malaking bahay, sasakyan, mga lupain, tapos asawa at mga anak. Doon kami nagtatagal ng kwentuhan kapag yun yung pinag-uusapan namin. Pinag-uusapan din kasi namin yung style o design ng bahay. Gusto ko kasi pag nagkaroon kami ng bahay, dapat magkatabi lang. At palagi niyang sinasabi sa akin, Bunso, pag ikaw yung sinuwerte, tulungan mo ako ha. Sabi ko naman, syempre, ganun din ako kuya. So pinaghahandaan namin ang future namin. Kaya nag-aaral kaming mabuti. Palaging matataas ang grades namin. Actually, nagtatop kami sa klase. At sa kabatiran ng lahat, mag-classmate kami ni Kuya. Sinadya talaga ni Kuya na tumigil ng ilang taon para makasama niya lang ako. Palagi namin pinag-aawayan yung rank 1. Minsan ako yung rank 1, minsan siya. Hanggang sa mag-high school, ganun pa rin, walang nagbabago. Ang swerte ni Lola sa amin, mukhang kami raw ang tutupad sa mga pangarap niya. Walang masabi si Lola sa amin Kasi mga gawaing bahay, tinatapos muna namin bago gumimik. Hanggang sa nag-college kami. Kinuha niyong kurso, business ad. Habang ako, IT. Magkalapit lang yung room namin kaya okay lang. Si Kuya busy mag-aral at hindi niya alam na ako
ay humaharot na. Nagkaroon ako ng girlfriend. Classmate ko lang din. Siya si Jenny. First day of school pa lang, nag-approach na ako sa kanya. Ganda kasi niya. Singkit, morena. Sakto lang yung ilong sa muka. Parang ginawa talaga siya ng Diyos para sa akin. Nagkasundo kami. Pero syempre, priority ko ang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wala akong masamang intensyon kay Jenny, kundi mag-girlfriend lang talaga. Hindi ko iniisip na galawin siya. At yun, kontento naman siya. Payag siya sa ganun. Palagi kong inaasar si kuya. Kasi ako, may girlfriend, tapos siya, wala pa. Natutuwa naman si Lola sa pang-aasar ko kay kuya. Actually, hindi alam ni Jenny na may kapatid akong nag-aaral sa school namin. Isang gabi habang nakahiga kami sa kama namin, pinakita ko sa kanya yung picture ni Jenny. Sabi ko, "Kuya, maganda ba?" Sagot ni kuya, "Maganda siya pero hindi ganyan yung klase ng ganda na hinahanap ko." May classmate din pala si kuya na pinopormahan niya. Ipinakita niya sa akin. Maganda naman yung babaeng pinopormahan niya. Pero mas maganda si Jenny. Ang taas ng respeto ko kay Jenny. Magdadalawang buwan na kami, hanggang holding hands lang yung kaya kong ibigay sa kanya. Palagi kami magkasama ni Jenny at mahal ko siya. Doon din nagkakaroon ng pagsiselo si kuya kasi nahahati na yung atensyon ko sa kanya. Pero naisip niya na parte ito ng growing up naming dalawa. Tinanggap niya yun. Kilala ko na si Jenny, ang buong pagkatao niya. Pero ang tanong ko sa sarili ko, kilala rin ba niya ang buong pagkatao ko? Kaya gumawa ako ng paraan para malaman ko kung kilala niya ba talaga ako or what. So dinamay ko si kuya sa plano ko. Siya ang makikipag-meet kay Jenny sa second monthsary namin. Pumayag naman si kuya. Dumating nga yung time na yun. Ipinahiram ko kay kuya yung couple shirt namin ni Jenny at couple watch. Sa bahay lang ako. Nag-aantay ng resulta. Gabi nang umuwi na si kuya. Sinulubong ko siya ng tanong, "Ano, nakilala ka ba niya?" "Hindi raw," sabi ni kuya. Akala talaga ni Jenny na ako talaga si kuya. Nasaktan ako doon. At mas lalo pa akong nasaktan nung narinig ko mula sa bibig mismo ni kuya ang katagang, "Ang sarap pala niya humalik, no?" Shh! Ina. Kuya, ba't mo ginawa yun? Girlfriend ko yun eh. Maski ako hindi pa umaalik doon. Galit na galit ako nung time na yun. Muntik ko nang masundok si kuya. At yung suntok na dapat ay ibibigay ko sa mukha niya ay ipinatama ko sa pinto. Wala akong maramdamang sakit sa kamay ko dahil sa galit. Sinabi pa ni kuya, "Wala ka namang sinabing ganito ganyan, ba't nagagalit ka? Sinunod ko lang yung pakiusap mo na makipag-meet ako sa girlfriend mo. Hinalikan niya ako. And nag-respond naman ako." Siguro nga tama siya. Pero dapat hindi niya ginawa yun kasi girlfriend ko yun. At yun na siguro yung away naming magkapatid na hinding-hindi ko malilimutan. Kaya lumabas ako ng bahay. Saktong may nag-aaya sa kanto ng suntukan at ako ang humarap. Gusto kong ibuhos ang galit ko. Hanggang sa, ayun, nakipagsuntukan ako. Mabasag-basag ang mukha nung naging kasuntukan ko. Umuwi ako ng bahay at wala doon si kuya. Tinanong ako ni Lola kung nagkita raw ba kami. Sabi ko hindi. Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko alam paglabas ko, sinundan ako ni kuya. Pero di niya na ako naabutan. Baka nagkahiwalay kami ng kanto na dinaanan. Hanggang sa may nagkakagulo sa kabilang kanto kung saan ako nakipagbugbugan. May naririnig na rin akong wangwang ng pulis at ambulansya. May kapitbahay kaming tumakbo papunta sa amin at sumigaw, "Allen Corazon! Lloyd Kim! Si Matt nasaksak!" Diyos ko. Sa ospital ko na nakita si Kuya Matt. Naghihingalo.
Inantay niya lang talagang makita ako. Nakita ko talaga yung mukha niya na nangiti at natulo ang mga luha galing sa mga mata niya. At sinabing, Lloyd, sorry. Kasalanan ko talaga yun. Gusto ko ring halikan yun eh. Basta tuparin mo yung mga pangarap natin kahit wala na ako. Sabi ko, kuya naman, ba't ganyan yung sinasabi mo? Mabubuhay ka pa, di ba? Sabi naman ni kuya, sorry bunso, di ko na kaya. Kinaya ko lang para makita kita. At yun yung mga huling sinabi niya. Kasalanan ko talaga lahat. Ako lahat ang may pakana nito. Ako ang dahilan kung bakit namatay si kuya. At ayon sa investigasyon ng pulis, si kuya ay napagkamalang ako. Akala nang binugbog ko, si kuya ang nambugbog sa kanya. At yun ay yung pinagsisisihan ko ng paulit-ulit. Ilang taon na ang lumipas. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung sakit at yung pagsisisi. Isa lang ang gusto kong maibahaging lesson sa mga kabataan ngayon. Huwag na huwag kang gagawa ng desisyon na hindi mo alam ang magiging resulta. Yun lamang po. Muli, ako si Lloyd Kim. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. First time ko makipagrelasyon sa bakla. Yan ang sabi niya. I'm Aldrin. At ang boyfriend ko, ang pangalan niya Jordan. Si Jordan, straight guy siya and single dad. Year 2016 nung nagkakilala kami. Doon yun sa isang birthday ng common friend namin. Pinakilala siya sa akin. Light crew kasi siya sa GMA. At ako naman, makeup artist. So, nakapagpalagayan kami agad ng loob. Dahil may topic agad kami. Na para bang alam namin yung kwento ng isa't isa. Kasi naman, halos iisang nature lang yung pinagtatrabahuhan namin. Sa sobrang saya niyang kakwentuhan, inabot kami ng halos umaga na. Siyempre, may konting inuman. Mga 6:00 na ng umaga na yon. So, I offered him kung gusto niyang mag-coffee o di kaya naman mag-breakfast. And he said okay lang. So, pinag-drive niya ako. Nagmotor kami. Pumunta kami sa tapsihan na alam ko. At kahit kumakain na kami, hindi pa rin kami nauubusan ng kwento. Hanggang sa matapos kami. And then, dumating na yung point na nagyaya na ako umuwi at hinatid niya na ako. Bago ako umuwi, hiningi niya yung number ko para daw i-text ko siya kapag need ko daw ng kasama. So I started to text him
Kumustahan, baliwan, kwentuhan, at kung ano-ano pa. At nagulat ako na matagal na pala kaming friends sa Facebook. So mas naging close kami kasi mayat maya nagchat-chat kami sa isa't isa. Hanggang sa tinawag niya akong inay. Inay. Dahil daw maalaga ako sa kanya. Itay naman yung tinawag ko sa kanya. At yun yung naging call sign namin sa isa't isa. Inay at Itay. July 9 noon, birthday ng nanay ko. In-invite ko siya, not knowing na hindi niya alam yung bahay ko pala. Pero buti na lang nagtanong-tanong siya at natuntun niya na. So pinakilala ko siya kay mama as a friend kasi nung time naman na yon, friend lang naman talaga. Hanggang sa nasundan na nasundan yung pagkikita namin. Kapag wala siyang pasok sa work, nagpapasama ako sa mga gigs ko. At napapapunta na niya ako sa bahay nila. Then one time, he asked me if gusto ko ba daw na magstay sa kwarto niya. Bilang wala naman daw gumagamit at nakatenga lang. Para daw may pahingahan ako kapag pagod ako at ako na daw bahalang magpaganda. Nang mga oras na yun, nagtataka ako. Bakit niya pinapaubaya sa akin yung kwarto? Hanggang sa nalaman ko, gusto niya pala na may kasama siya. Kasi nalulungkot siya. So I decided, sige, linisin natin yan, ayusin, at tauhan. Nasundan yung pagkikita namin. Hanggang sa doon na ako nakikitulog sa kanila. Lagi ko siyang nilulutuan ng pagkain, puro kwentuhan. Hanggang sa nalaman ko yung totoong storya ng buhay niya. Lahat ng friends namin nagtatanong, ano na nga ba kami? May label na nga ba kami? At lagi na lang naming sinasabi sa mga friends namin na friends lang naman talaga kami. And then one day, pinakilala niya na sa akin yung anak niya. Yung anak niya na yon, nahihiram lang sa nanay. So nung time na yon, ipinahiram sa kanya yung bata. So palihim namin sinelebrate yung birthday. Para kaming isang buong pamilya nung time na yon. And then, sa bawat oras at panahon na lumilipas, para bang nai-inlove na ako sa kanya. Kasi nakikita ko sa kanya, okay na okay siya. Very responsible, maalaga, mabait, masayahin, makulit, at hindi nauubusan ng kwento. Umabot ng halos 3 months. Paulit-ulit ang nangyayari at mas lumalalim ang pinagsasamahan namin. Hanggang sa totally na-fall na ako sa kanya. And then one night, tinanong ko siya, Tay, okay ba ako? Magprangkahan na tayo. Gusto mo ba ako kahit bakla ako? Kasi ikaw, oo, gustong gusto na kita. Nahihirapan na kasi ako. Daig pa natin na magjowa sa ginagawa natin. At sumagot naman siya ng, Nay, oo, gusto kita. Mabait ka, maasikaso, maalaga. Pero baka kapag naging tayo masaktan lang kita. First time ko kasi na makikipagrelasyon sa bakla. Tay, di ba kapag mahal mo, magte-take ka ng rest? At kahit pa anong sabihin ng tao, hindi importante yon. Kasi mas importante yung taong gusto mo. Yes or no? Tanong ko sa kanya. Hanggang sa nagulat ako, bigla na lang siyang umiyak. And then he said, Oo, Nay, gusto kita.
And I answered, "So tayo na, Tay?" At sumagot siya ng, "Oo, tayo na." At nag-kiss kami noon. Pakiramdam ko, nung mga oras na yon, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Kahit na ba, parang ako yung nanligaw at nagpasagot sa kanya, kebs lang. Binigyan kami ng basbas ni Mama. Sabi niya, okay lang na maging magkarelasyon kami. Basta, wag na wag niya lang daw akong sasaktan. Pinakilala ko rin siya sa buong kamag-anakan namin. Friends, workmates, even sa mga boss ko. Ang saya-saya ko nun. Dumaan ng ilang buwan. Ang saya-saya lang. Super effort ako. Kasi minsan lang may magmahal sa akin ng ganito. Na hindi ako ikinahihiya kahit saan magpunta. Kapag birthday niya, sinosurprise ko siya. Monthsary, anniversary, Pasko, New Year, ano pa yan. At kahit siya, ganun din naman siya sa akin. Kaya mas lalong tumindi yung pag-ibig ko sa kanya. Isa pa, yung anak niya, napalapit na sa akin. Itinuring ko siya na parang isang tunay na anak. Regalo dito, regalo doon. Sabi ko nga, kung sino yung mahal niya, mahal ko na rin. And just like any other relationships, dumaan din kami sa away-bati. Selos, puro siya barkada. And worst is, yung naghirap kami ng sobra. Na halos wala na kaming makain. Sabayan pa nung panahong nawala ang daddy ko last August 2017. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Lagi akong umiiyak. Wala na nga akong pera. Nawala pa ang mahal ko sa buhay. Pero si Jordan, hindi niya ako iniwan. Lagi niyang sinasabi sa akin na matatapos din to. Malalampasan din natin to. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Andito lang ako sa tabi mo. Yung pag-comfort niya sa akin, yung mga sinasabi niya sa akin, yun yung nagpalakas ng loob ko. Every time na pinanghihinaan ako ng loob, chini-cheer up niya ako at lagi niyang sinasabi sa akin na, kaya mo yan, proud ako sa'yo. At doon ko napatunayan, totoong mahal ako ng taong to. Kasi kahit walang-wala na ako, hindi pa rin ako iniwan. At patuloy akong minamahal sa kabila ng kakulangan ko. Nang mailibing ang daddy ko, nag-usap kami na magtayo ng negosyo. Kasi sabi ko, hindi ako nakakasiguro sa trabaho ko. Anytime pwedeng mawala. Naging supportive naman siya, sinuportahan niya ako. Basta, siya mismo naging on hand sa pag-aayos ng negosyo namin. Doon ko nakita yung sobrang kagustuhan niya na umasenso siya. At maging mataas ang tingin sa amin ng iba. Sabi niya nga, hindi tayo basta-basta. Natapos yung pagpapagawa namin ng salon. Tuwang-tuwa siya kasi hindi na kami mamaliitin ng iba. Siya mismo yung naghahanap ng customer through online. Yung mga friends niya, hinahatak niya para magpagawa sa salon namin at para makilala palalo yung salon namin. Sabay, kakanta ng Pasok Mga Suki, Presyong Divisoria. O diba? Katulad ulit ng ibang relasyon, may saya, may success, pero dumarating din kami sa punto na meron kaming pag-aaway. Hanggang sa siya ba mismo, sumusuko na hiwalayan ko siya. At ako din sumasagi sa isip ko na maghiwalay na kami. Kasi lagi na lang kami nag-aaway. And then one time, kinausap niya ako ng masinsinan. Tiningnan niya ako sa mata ko. Sabi niya sa akin, Nay, iwan mo na ako. Pabigat na ako sa'yo.
hiwalayan mo na ako. Hindi ako deserve sa pagmamahal na ibinibigay mo. Bakit ba kasi hindi mo ako mabitawan? Bakit ba kasi hindi mawala-wala yung pagmamahal mo kahit nasasaktan na kita? Tahimik lang ako at pinapakinggan ko lang siya. Kahit na sa puso ko may konting kirot sa mga sinasabi niya. Sabi ko, Tay, kasi umaasa ako na magbabago ka. Kasi nakikita ko sa puso mo yung kabaitan mo. Hindi kita iiwan. Walang iwanan. Sinabi ko rin sa sarili ko na hinding-hindi ko susukuan tong taong to. Kasi siya yung pinag-pray ko at siya yung ibinigay sa akin ng may kapal. Sabi nga, 'di ba? Love is all about understanding. You always find ways to understand the pain. Hanggang sa nagkaayos kami. Dumaan ang mga araw, buwan na masaya kami. Kasama ang anak niya. Ang sarap sa pakiramdam na para bang wala kaming problema. Masaya lang. Every time, lagi ko siyang tinatanong kung mahal niya ako, kung mahal pa ba niya ako. Lagi niyang sinasabi, Nay, walang dahilan para hindi ka mahalin. Walang dahilan para iwan ka. Sumasagot naman ako ng, promise ha, huwag mo akong iiwan. Walang iwanan ha. At sumasagot din naman siya ng, oo naman, tatanda tayo na ganito tayo. Kaya huwag kang makulit. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa atin. Alam mo yun, napakasarap pakinggan ng mga ganong pangako. Napakiramdam ko hanggang sa dulo kami ang magsasama. Kasi yung relationship namin, hindi lang basta-basta magjowa. Para kaming mag-best friend at magkapatid. And then come November 2017, nagkaroon ako ng offer sa Europe as makeup artist. Tuwang-tuwa akong ibinalita ito sa kanya. Kung magkano ang kikitain, kung ilang taon ako mag-i-stay. Pero siya, ayaw niya akong umalis. Huwag ka nang umalis, Nay. Kaya mo namang kitain dito yung kikitain mo doon. Madalas ka namang rumakit. Tutulungan na lang kita. Pero kung yan talaga ang gusto mo, ayaw ko namang maging hadlang sa mga pangarap mo. Sabay, pakita sa akin na malungkot siya. Tay, ano ka ba? Hindi naman ako aalis. At kung aalis ako, dapat parehas tayo. Kasi kung may iwan ka dito, ay, baka puro kalokohan lang ang gagawin mo. Hindi ako aalis. Saka hindi ko iiwan si Mama, nag-iisa na lang siya dito eh. Kung bigla siyang mawala, di malaking pagsisisi ko pa. Niyakap niya na lang ako. At sinabing, Nay, walang iwanan ha. Tapos bumulong siya sa akin ng, Nay, alam mo kapag nawala ka sa buhay ko, wala na ako. Back to zero ako. And then sumagot ako sa kanya ng, bakit naman ako mawawala? Hindi naman kita iiwan. Ang saya-saya ng relasyon natin. Sumagot naman siya ng, alam ko naman na hindi mo ako maiwan. Dahil sa katawan ko, sa abs ko, at sa pogi ko ba namang ito? Wala ka na sigurong makikitang ganito. Sabay tawanan na lang kami. Labi kong sinasabi sa sarili ko na napakaswerte ko sa taong to. Tinanggap ako ng buong buo. Pinagmamalaki ako. Tinutulungan ako sa lahat ng bagay. At ang pinaka-importante sa lahat, minahal niya ako ng walang hinihinging kahit anong kapalit. 2018, ang taon na kung saan pinakamaraming masayang nangyari sa pagsasama namin. January, birthday ko, sinurprise niya ako. Bumili siya ng cake. Ang saya-saya ko nun. Dumaan ang ilang buwan, nagplano na kaming mag-joyride sa Quezon. Pinuntahan namin yung dati niyang boss.
Ilang araw kami nagbakasyon doon. Pictures, videos, we made memories. Ang saya-saya. And then, malapit na kami mag-anniversary. July 5. Nag-usap kami kung anong gusto naming gift sa isa't isa. Siya gusto niya daw ng Jordan na shoes para magamit niya sa basketball. Ako, sabi ko sa kanya kahit ano basta galing sa puso niya. At sabi niya bigla, "Nay, alam ko na ang ibibigay ko sa'yo. Sing-sing." Alam mo yung feeling na kinikilig talaga ako? Kaya nakinig na lang ako. Pero ang saya ko talaga ng mga panahong yun. And then, May 2018, bawat araw makahulugan. Bawat araw, himay na himay lahat ng mga nangyayari. Paulit niyang sinasabi sa akin na mahal kita. Hindi kita iiwan, walang dahilan para hindi ka mahalin, walang dahilan para iwan ka. At ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na may mangyayaring hindi maganda. Sa tuwing matutulog kami sa gabi, napagkukwentuhan namin yung simula nung magkakilala kami. Hanggang minsan inaabot kami ng 4:00 ng madaling araw sa kwentuhan. Para kaming mga nagsesenti. Yung tipong magsasalita siya ng, "Nay, ang tagal na rin pala natin, no? Ang bilis ng panahon. Dati nililigawan mo lang ako, ngayon katabi mo na ako pagtulog. Inaaway pa." At sumasagot naman ako ng, "O diba, Tay, ang sayang balikan. Mas nare-refresh yung relasyon natin. Mas ramdam natin yung pag-ibig." And then, second week ng May nun, may sinabi siya sa akin na, "Nay, alis ka na lang, mag-abroad ka. Tuparin mo lahat ng mga pangarap mo. Hayaan mo na lang ako dito, okay lang ako. Ako bahala sa mama mo. Babantayan ko siya pati yung salon natin." Sabi ko, hindi ako aalis dito, hindi kita iiwan. Nakapagtataka kasi dati ayaw niya akong umalis. Halos ngayon, pinapayagan niya na ako. May 11, 2018. Halos maghapon kaming nasa kwarto. Masaya lang kwentuhan. Tanghali no, nag-request siya sa akin na, "Nay, paganda mo naman ako ng lunch." Sumagot naman ako ng, "Okay po, wait lang, bibili lang ako." And then, nasabi niya sa akin na magkikita daw sila ng mga classmate niya. At ini-invite niya ako na sumama. Sumagot na lang ako na, "O sige, pag-close ko na lang ng salon." Kumain kami ng sabay. Sarap na sarap siya sa munggo at fried chicken na binili ko. Pagkatapos kumain, nag-computer lang at humiga, tumabi ako. Sabi niya, "Nay, huwag ka na magulo matutulog na ako." Hanggang sa iniwan ko muna siya sa kwarto para makapagpahinga siya. Pumunta na ako sa salon para mag-duty. 6 p.m. nagising siya, pumunta ako ng kwarto. Bagong ligo na siya noon. Nagpe-prepare siya kasi magbabasketball at pupunta daw sa classmate niya. Tinawag ko siya. Sabi ko, "Tay, dito ka muna, yakap muna tayo." Tapos sumagot siya sa akin na, "Gusto mo lang ikis yung abs ko eh." "Dito ka muna, Tay, yakap muna." Niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Tapos tinanong ko siya, "Tay, ano na nga yung lagi mong sinasabi sa akin?" At sumagot siya ng, "Walang dahilan para hindi ka mahalin. Walang dahilan para iwan ka." At tanging nasambit ko lang sa kanya ay, "Thank you, Tay. Sana lagi tayong ganito." At umalis na nga siya. Habang ako bumalik sa salon at tinapos ko yung ginawa kong customer. 9 p.m. nag-chat siya. "Nay, hindi na kita madadaanan. Andito na ako sa mga classmate ko. Patapos na din to. Antay mo na lang ako dyan sa bahay."
masamang loob na text ko sa kanya. Inaantay kita tas di mo ko babalikan. Ayaw mo lang akong kasama eh. At sumagot siya ng, hindi gusto kitang kasama, patapos na to. Hindi na ako nag-reply. Sa isip-isip ko, bigyan ko naman sila ng time ng mga classmate niya na makapag-bonding. Minsan lang naman kami, lagi naman kami magkasama. Ipagdadamot ko pa ba yung kakarampot na oras na yun sa kaklase niya? So hindi na ako nag-online. Umalis na lang ako. Nagkita kami ng classmate ko. Nag-coffee. Oo. Yun yung... Nag-chat pala siya na pinapasunod niya ako. 1:00 na ng madaling araw ko na nabasa. Chinat ko yung classmate niya kung tapos na ba sila. Sabi niya, tapos na. So, pauwi na daw si Jordan. So ako nag-antay sa kwarto, niredo ko yung pasalubong ko kasi alam ko hindi pa siya kumakain. Pero lumipas ang ilang minuto. Oras. Nag-aantay ako kung may hihinto na motor sa taas. Wala naman ako naririnig. Bumaba ako, lumabas ako. Hinihintay ko siya, wala pa rin Jordan na dumarating. Chinat ko ulit yung classmate niya kung nasaan na si Jordan. Sabi nila, kanina pa daw umalis. Wala pa ba daw dito? Sabi ko wala pa rin Hindi ako kinabahan o kinutuban kung may nangyari ng masama. Basta relax lang ako, nag-aantay, inaaliw ang sarili. Pero deep inside, nag-aalala na talaga ako. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala kay Jordan kung nasaan man po siya. Pagkatapos kong magdasal, lumabas uli ako. At inaantay ko siya 4:00 ng madaling araw nun. Tumatakbo yung kapatid niya sa akin, hingal na hingal. At sabi sa akin, na-aksidente daw si Jordan. Nasa may punerarya daw. Dali-dali akong umalis, sumakay ng tricycle at pumunta doon. Nagpe-pray ako na walang malubhang nangyari. Na sana naputulan lang o nasugatan. Basta ang panalangin ko, buhay sana siya at sana kung sino man yung sinugod dun sa punerarya, hindi siya yun. Paikot-ikot ako sa Commonwealth Avenue. Sumakay ako ng taxi, nagtatanong sa mga tao kung may naaksidente ba. Pero lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Wala naman daw. Umikot na naman ako sa ibang road. Tanong ng tanong uli kung may naaksidente. Sabi wala naman daw. Paulit-ulit ako nagpe-pray na sana walang masamang nangyari sa kanya at buhay pa rin siya. Kasi aalagaan ko siya kahit ano pa yung itsura niya. Kaya nung nakapagtanong-tanong ako, medyo nakampante na ako. Bumalik ako sa bahay nila. Tinanong ko uli yung kapatid niya kung may update na sila. Nag-open ako ng messenger. Chinat ko yung mga kaibigan niya. At may nagsabi na patay na daw si Jordan. Pinagmumura ko yung mga kaibigan niya. Sabi ko, hindi. Asan ba siya? Uuwi pa siya sa akin Hanggang sa nag-decide na akong puntahan yung classmate niya, baka nandun pa. Pinuntahan ko yung classmate niya, ang sabi umuwi na daw. Sabay nakita ko yung bag niya nakasabit. At sabi ko, bakit andito yung bag niya? Ilabas niyo si Jordan. Nag-aalala na ako. Wala nga daw si Jordan, kanina pa daw umuwi. Emergency kasi na-aksidente daw siya. Patay na daw Sabi sa akin. Galit na ako. Iniisip ko na negative lahat ng mga sinasabi sa akin. Sinamahan ako ng classmate niya na maghanap ng bangkay niya. Hanggang sa may nakasalubong kaming lalaki. Nakita niyo na si Jor? Tanong sa amin. Hindi pa kuya, hinahanap nga namin. Puntahan niyo dun sa punerarya. Nandun siya. Pinipilit ko sa sarili ko na hindi totoo yung narinig ko. Na sana ibang tao na lang yun. Pumunta kami sa punerarya na tinutukoy nila. At tinanong ko sa guard kung meron bang dinala na naaksidente doon. Tinanong ako anong pangalan.
At ang sabi sa akin, check nyo na lang po sa morgue. Sabi ko, bakit sa morgue? Baka kasi hindi pa totoo eh. Umakyat kami sa morgue, kinausap ko yung embalsamador. Kuya, nasaan yung na aksidente? Ayun po, yung nakabalot. Sabi ko, buo ba? At sumagot ng oo, buo naman. At nagulat ako sa bumungad sa akin. At bumungad nga sa akin. Yung paa na merong suot-suot na medyas ko. Pinipilit ko pa rin sa sarili ko na ibang tao yun. Katulad lang siguro ng medyas ko yun. Inangat ko yung kumot. Tiningnan ko yung legs. At nakita ko ngang siya nga. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa. Nanlamig ako at naglupasay na parang bata. At sabi ko sa kanya, Tay, gising na. Andito na si nanay. Tay, please, gumising ka na. Nandito na ako. Niyakap ko siya. Sobrang higpit nung pagkakayakap ko sa kanya. Sabi ko, Tay, please, gumising ka na. Ano bang ginagawa mo? Gumising ka na. Parang awa mo na. Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Tay, please, yakapin mo ako. Gumising ka na dyan. At nang makita ko yung mukha niya, punong-puno ng dugo. Sabi ko, Tay, mag-a-anniversary pa tayo. Pero wala akong pakialam sa mga dugong nakikita ko at dumadampi sa mukha ko. Hinalikan ko siya. Niyakap ko siya at pilit na ginigising. Tay, please, gising na, Tay. Mababaliw ako. Paano na ako? Tay, please. At habang umiiyak ako, umiiyak din yung classmate niya. At sinasabi na wala naman daw dapat sisihin. Pero may isang nagsasabi na dapat si Bunso yung sisisihin. Kahit naman may sisihin kami at kahit pasaksakin ko kung sino man yung nagkasala, hindi naman na maibabalik yung buhay ni Jordan. Tapos sabi ko, bakit kayo ganyan? Pinahiram ko sa inyo ng buhay tapos ganito ko madadatnan. Ginigising ko pa rin siya hanggang sa pinalabas na kami dahil bawal daw ang tao sa morgue. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Sana isa lang masamang panaginip ang lahat. Umuwi ako sa bahay. Pinuntahan ko si Mama. At doon ko ibinuhos ang lahat-lahat. Iyak ako ng iyak. Kinomfort ako ni Mama. At sabi niya sa akin, masakit yan. Masakit na masakit. Pero kailangan mong tanggapin. Ang daddy mo, matagal kong nakasama, hindi ba? Nung nawala siya, pinilit kong tanggapin. Para hindi siya mahirapang umalis. Ako patuloy pa rin sa pag-iyak. At sabi ko sa mama ko, Ma, huwag mo kong iiwan, please.
tulungan mo ko ngayon. Kailangan kita. Kahit sa huling sandali ni Jordan, hanapan mo siya ng susuotin niya. At nag-iyakan kaming magnanay. Kahit kailan, hindi ko na-imagine yung ganito. Na ako pipili nung casket niya. Na ako yung pipili ng damit niya. Durog na durog ang puso ko. Pero isa lang yung sinabi ko na hindi ko siya pababayaan. Aayusin ko siya. Ibubuhos ko ang lahat hanggang sa huling sandali niya. Para akong pilay, bulag, pipi at bingi. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Paano na ako? Wala nang itay na magmamahal sa akin ng totoo. Wala nang magtatanggol sa akin. Wala na akong ipagluluto ng paborito niyang ampalaya na may itlog. Wala na akong partner na super proud sa akin. Lahat nawala nung nawala ka, Itay. At hindi ko alam kung paano magsisimula uli. Kung paano kikilos nang wala ka sa tabi ko. Sana matulungan mo kung kayanin ang lahat ng ito. After ng cremation niya, pag uwi ko sa bahay, natulog agad ako. Kasi sobrang pagod na ako. Mahigit 1 linggo na akong puyat. Si Jordan, dinalaw niya ako sa panaginip ko. Kinausap niya ako. At doon nag-usap kami. Sabi ko, Tay, paano ba talaga nangyari yun sa'yo? Kung sumunod ba ako, na-save kita? Pagkatanong ko sa kanya noon, inarte niya yung nangyari. At tinanong ko ang sarili ko, pati na rin siya ng kasalanan ko ba? At sumagot siya sa akin ng, wala kang kasalanan so wag ka nang umiyak. Sabi ko sa kanya, Tay, yakapin mo ko. Ikis mo ko. Hanggang sa kinis niya ako sa noo. Niyakap niya ako. At bigla na lang siyang nawala. Napahagulgul ako. Nagising akong tumutulo ang luha ko. At least kahit papaano, naliwanagan ako na walang kasalanan yung kapatid niya, wala akong kasalanan. Pero kahit ilang araw na siyang wala, napakahirap pa rin tanggapin at paniwalaan. Parang kahapon lang magkasama kami. At ngayon, tuluyan na kaming hindi magkikita. Pero isa lang ang sinisiguro ko. Nawala ang partner ko. Pero kahit kailan, hindi mawawala yung pagmamahal ko sa kanya. At nakatatak na yun sa puso ko. Marami sa mga kaklase niya nagsabi na sa huling sandali daw nito, wala daw ibang bukang bibig si Jordan kundi ang pangalan ko. Hanggang sa umuwi siya, pangalan ko ang sinasabi niya. Kaya, kung napapakinggan man to ni Itay, salamat. Kasi hanggang sa huli, ako pa rin ang nasa isip mo. Sabi nila, lahat ng bagay daw may dahilan kaya nangyayari.
Hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako, ano ang dahilan bakit nangyari? Na marami namang masamang tao, bakit hindi sila yung kinuha? Bakit boyfriend ko pa? Siguro hindi man ngayon masagot ang katanungan ko. Darating din yung panahon at maiintindihan ko ang lahat. Shinare ko yung kwento ko para kapulutan ng aral. Para sa mga may partner, huwag niyong sukuan yung mga partner ninyo at ibuhos ninyo yung pagmamahal sa huli para wala kayong pagsisisihan. Sa mga kapwa ko LGBT, maniwala kayo at may darating na taong totoong magmamahal sa inyo. Tiwala lang. At sa mga Becky na may partner na, alagaan at mahalin ninyo ang partner. Lahat ng pangunawa, gawin ninyo. Lahat ng pagpapadama ng pagmamahal, gawin ninyo habang andyan pa sila. Para wala kayong pagsisisihan bandang huli. At ngayon na-realize ko na lahat ng tao, bagay, may hangganan. Ang buhay natin hiram lang. Kaya kahit anong oras pwedeng mawala sa atin. Kaya dapat pahalagahan at ingatan. At para kay Jordan, Tay, maraming salamat. Salamat sa pagmamahal at pagtanggap na ibinigay mo sa akin. Sa 2 taon nating magkasama, napakarami kong natutunan. Ikaw ang tunay na humubog ng pagkatao ko. Na wala ka man physically, pero hindi mawawala yung mga bagay na itinuro mo. At hindi rin mawawala yung masasayang alaala. Na sa ngayon lagi kong binabalikan at inaalala. Sana araw-araw mo pa rin akong dalawin sa panaginip. At huwag mong kakalimutan yung paghalik mo sa noo ko na lagi mong ginagawa sa akin. Salamat sa pagpaparamdam na kayang maging babae ng isang bakla. Miss na kita sobra, Tay. I love you, Tay. Mahal na mahal kita.